Naglipana pa rin ang mga kolorum at out-of-line na pampasaherong sasakyan sa EDSA. Kaya nang muling isagawang operasyon ng Oplan Goliath ng LTFRB at MMDA. Kanina, ilang bus ang nasita. Mula sa People Power Monument sa EDSA, nakatutok live si Cesar Apolinario. Mel, 2 linggo mula ng ilunsad ang Oplan Goliath hanggang sa araw na ito ay marami pa rin mga pampasaherong sasakyan ang nahuhuli. Armado ng laptop at panikit dito sa kaba ng EDSA People Power Monument, pumwesto ang mga tauhan ng LTFRB at MMDA. Maya-maya pa nasita ang bus na ito na galing ng Batangas. Nakatutok ang operasyon ngayon sa provincial bus na walang kaukulang papeles o kolorum at mga out of line. Kinuha ang body number at iba pang impormasyon. Tango X-ray, Tango 109. Walang isang minuto nalaman agad na kolorum ang bus. Ang mga pasahero pinalipat sa ibang pampasaherong bus na legal na bumiyahe sa EDSA. Sa loob lang ng 1 oras, 3 kolorum ang nahuli ng mga otoridad. Talagang problema, tignan mo naman ang init-init. Pababain kami dito. Pangit yan. O anong oras na? Ang laking abalan yan. Pero hindi lang bus ang sinita. Ang taxi na ito naispatan ang kulay pulang seal na metro. Kulay violet na raw kasi ang legal at inaprobahang seal sa mga metro ng taxi. Ayon sa LTFRB, 2 beses kada taon pinapalitan ng seal. Dapat ang kulay lang po nito is violet lang. Hindi pinapatagal ang seal ng metro dahil ayon sa mga otoridad, pwedeng itamper o lagyan ng patingting o yung metrong may daya. Para ma-closely monitor natin kung nagpa-function pa na maigi yung metro nila. Sa impounding area ng MMDA sa Pasig, dinadala ang mga nahuhuli. Ngayong maghapon, 7 kolorum na bus ang nadagdag sa 68 na impound na mula nang ilunsad ang Oplan Goliath nitong unang araw ng Agosto. Ang mga nahuling taxi na luma ang meter seal, hindi pa mabilang sa ngayon. Mel, 6,000 piso pataas ang multa sa mga mahuhuling kolorum o out of line, yung mga lumalabag sa batas trapiko dito sa EDSA. At 80 pesos naman ang storage fee na kapag dinala sa impounding area, yan ay 1 araw o 80 pesos kada 1 araw ang ibabayad ng kumpanya ng nahuling bus. At sa ngayon, Mel, maayos ang daloy ng trapiko dito sa bandang kinatatayuan ko at ayon sa nakausap natin kayo ng taga-MMDA, ay ito ay mula dyan sa may galeria hanggang dyan sa may Cubao ay maayos ang daloy ng trapiko. Bali, both sides yan dito sa EDSA ay maayos ang daloy ng trapiko. Mel? Sir, paano yung mga driver na nahuli, yung mga kolorum at out of line? May parusa ba yun, sir? Mel, ang ginagawa ng mga otoridad, no, bali kinukuha yung lisensya nila. Ang worry ng mga driver, dahil hindi naman daw nila kasalanan dahil pinagbiyahe daw sila at yung kulang papeles ay dala naman daw nila. Pero yun nga lang, may mga iba roon na hindi tumutugma dun sa tinitignan ng LTFRB. No? So, hinuhuli ang kinukuha yung ticket nila. Ang sinasabi ng MMDA, ang dapat bahala na magbayad para kunin itong mga lisensya nila ay yung may-ari ng mga nahuling bus. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.